matindi to. Hala, sumabog na sa galit, Sen Marcoleta lang. Nakakagawa nito, media biglang kambyo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong... Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint, mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated kayo sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas sa mga vlogs at reactions niya. Okay, The General's Viewpoint, ipagpatuloy natin. Post ang balita ngayon tungkol ito sa kontrobersya ng Abante Radio ito. Na kung saan ang kanilang reporter ay nakipagtalo kay Senator Marcoleta. Talo asahan. Nagalit ang ating butihing senador, tinawag niyang Tanjie yung reporter. Unang napabalita, magsasampa daw ng ethics complaint ang reporter laban kay Senator Marcoleta sa Senado. Ito, bagong development, breaking news. Abante Radio kumambyo, nag-apologize. Wow, salamat naman. Buti naman. Humingi ng paumanhin kay Senator Marcoleta. Abante Radio released an official statement after the controversial interview with Senator Rodante Marcoleta in the program Parikoy, where the question of host Marlo Dalisay led to a heated debate where he was called an idiot. Hindi nakapagtimpi ang ating butihing senador. Nung patapos na yung programa, tanga. Tanjie. Hindi, sa totoo lang kasi, di ba, talagang nakakainis talaga yung ginagawa niyang interview kay Senator Marcoleta. Di ba? Kasi kung ikaw nag-interview ka, announcer ka, radio announcer ka, ganito ka, kaya mo siya tinawagan para magtanong ka. Kung meron kang katanungan, sagutin mo. Hindi yung parang, ang ginawa niya kasi para siyang nakipagdebate. Diba? Parang nag-aya ka ng kaibigan mo, tapos aawayin mo lang. Uy, tara, laro tayo. Tapos pumunta sa bahay mo, hindi naman pala kayo maglalaro, aawayin mo lang siya. Yun pala yung laro na gusto mong mangyari, yung awayin lang siya. Parang ganun yung ginawa mo. Inimbitahan mo si Senator Marcoleta, pero ikaw, yung gumanyan sa kanya. Hindi pa pwedeng ikaw yung nag-imbita sa kanya, tapos ganun yung gagawin mo. Para kasing interrogation na yung ginagawa niya, hindi na interview yun, hindi na pagtatanong, hindi na parang interview, parang ano, 'di ba? Anong masasabi niyo po tungkol sa ganito, ganyan. Hindi parang ano yung mga tanong niya kay Senator Marcoleta, yung mga interrogation niya kay Senator Marcoleta, parang galit na galit pa siya kay Senator. Syempre, sino ba naman hindi maiinis doon? Ano pa si Senator Marcoleta? Sino ba yung tumawag sa kanya? Investigador? Okay lang sana kung investigador Kaso syempre kayo bilang reporter, bilang mamahayag or what, or di ba, announcer, ganito, is dapat nagiging balance kayo, nagiging balanse kayo sa usapan. Di ba? Hindi naman kayo katulad ng tulpo in action. Na tatawagan yung ganito, inirereklamo nung humihingi ng tulong sa mga tulpo, tapos titiryahin. Kakasuhan kita, ganto, ganyan. Ginawa nyo naman ganun si Senator Marcoleta Mapipikon talaga maiinis yan. Kaso nga lang, parang hindi naman nila masyadong napikon si Senator Marcoleta. Ang nangyari, sila yung napikon. Sila yung nainis. Sila yung galit na galit doon sa pagkakabanggit ni Senator Marcoleta bago ibaba yung telepono na TNGA. Di ba? Kasi
sobrang itong reporter na ito, meron akong word kaya lang hindi magandang banggitin dito. 8-8 na lang. 8-8. Abante Radio, remember that Abante Radio also released a Facebook post earlier saying that they will file an ethics complaint against Marcolita after being called stupid. After he called their anchor stupid. But eventually, said post is seen quietly removed, and now a new official apology statement has been issued. Okay, ito na yung official statement ng Abante. Abante Radio sincerely apologizes for the heated discussion and exchange of words between the host of the program, Paricoy, a black timer in our station, and Senator Rodante Marcoleta in the said interview. We inform our listeners and the public that the views and statements of our black timers are their personal opinion and do not automatically reflect the official stand of Abante Radio. We continue to stand by our duty to deliver fair, just, and balanced journalism in accordance with the highest ethical standards in journalism. Kasi parang ang nangyayari parang may kinakatigan siya eh. Di ba? Parang sa isa lang siya bumabase, ganito. O, di ba? Dapat nasa fair lang kayo. Alamin niyo yung mga problema na magkakabilang panig, yung mga nasa mga magkakabilang panig, hindi yung, di ba? Pinapangunahan nyo agad. So, sa interview, ang pinapag-usapan yung putik na pilit nilang ibinabato kay Senator Marcoleta. Doon sa asawa niya. Naku no, yung wife ng senador ay director sa isang insurance company, na itong insurance company yun ang na-hire na magbigay ng bond or insurance sa mga kumpanya ng mga diskaya. Paliwanag ng senador, ang wife niya independent director, hindi siya yung regular director. So malaking kaibahan yun. Ang independent director, wala siyang kinalaman sa management. So, itong 8-8 na reporter nito, tangiin na reporter, ipamukha pa naman niya kay Senator Marcoleta na wala na ba kayong delikadesa? Hindi ba pwedeng mag-inhibit na lang kayo sa investigasyon? Grabe. Gusto niya na ang ating buting senador huwag nang sumali sa Blue Ribbon Committee hearing dahil lang daw sa issue na ito. Nagbibida-bida siya kasi kaagad eh. Parang si Senator Marcoleta, dinidiktahan niya. Parang ang nangyayari, inuutusan niya. Wala kang karapatang mag-utos. Diba? Yung interview nga niya kay Senator Marcoleta is parang napaka-unfair. Parang pina-ere mo lang si Senator Marcoleta para pahiyain mo. Pero hindi ganun ang nangyari. Ikaw ang napahiya kay Senator Marcoleta. Diba? Ikaw ang napahiya. Oh. Hindi dapat ganyan. Dapat maging fair. Fair lang ang ano mo. Ikaw, gusto mo siyang tanungin. Pinaunlakan ka niya. Kasi sinabihan niyang bastos. Parang bastos si Senator Marcoleta ata. Parang ganun. Sino sa inyo yung naging bastos? Diba? Kumbaga pinatuloy mo siya sa bahay mo, pero kung ano-ano yung mga pinagsasasabi mo sa kanya. Diba hindi dapat ganun? Pinaunlakan ka ng tao, tao siyang humarap sa'yo, tao siyang nakipag-usap sa'yo. Sana tao ka rin naman na nakiharap sa kanya at kumausap sa kanya. Hindi yung ganun. Siguro naman sa sarili mo, alam mo dapat yun. Lalo na syempre may pinag-aralan ka eh. Diba? Bilang journalist, bilang may pinag-aralan ka, kaya ka nga nakarating sa ganyan eh. Alam mo yun, dapat may breeding ka.
na hindi dapat ganun ang klase ng pagharap mo kay Senator Marcoleta, yung pakikipag-usap mo. Di ba? May mga investigation naman na nangyayari. Huwag na ikaw ang mangunguna pa. Hindi pwede, sabi. Wala akong kinalaman doon. So yun ang init ng kanilang usapan hanggang... Diba? Kaya nga lahat ng mga nangyayari ngayon, no? Lahat ng nangyayari is parang parang tumatama lahat sa mga anti-impeachment. Sa mga kadikit ng mga Duterte, anti-impeachment, sa kanila lahat tumatama. Kaya sinasabi natin, wala bang masasangkot dyan na pro-impeachment? O kaya yung sumang-ayon, yung hindi sumang-ayon sa yung ayaw sa ng desisyon ng Korte Suprema. Diba? O parang inis na inis sila sa ganun eh. Bakit ganun? Diba? Pinipili talaga itong 8-8 reporter na ito, Tanji na reporter, na delikadisa yan. Mag-inhibit ka. Yes. Hanggang nung matapos, Tanji ka. Yun. Ano nga siya eh? Parang siya eh. Salamat. Parang umiiyak na siya eh. Imbis na sa Senator Marcoleta yung maano niya, parang siya na yung naiiyak sa inis eh. Simple lang yung sinabi ni Senator Marcoleta nung huli bago ibaba yung telepono ba yun? Di ba? Ganun lang pero piko na. Ito sa Abante Radio, tama pa itong ginawa nyo. Kaysa yung kasuhan nyo ng ethics complaint, wala kayo, talo kayo. Magbasa lang ako sa mga comments. Ito yung post nila na nauna, Abante Radio magsasamba ng ethics complaint versus Marcoleta sa pagtawag ng Tanji A. Nakatakdang magsamba ng ethics complaint ang Abante Radio laban kay Senator Marcoleta matapos tawagin itong Tanji A ang mamamahayag ng impilan. Bakit biglang kumambyo? Ano bang dahilan? Ba't biglang kumambyo? Oo nga, no? Hindi, siguro yung management niya, kinausap din siya. Huwag ka namang ganyan. Masyado kasi padalos-dalos eh. Nagpadala ka kagad sa bugso ng damdamin. Kung ganyan kasi yung huwag niyo siya ilagay dyan. Randy, no? Siguro na-realize din nila na mali. Dami kasi ganyang angkor, nagtatanong tapos ayaw maniwala sa sagot ng ini-interview nila. Di dapat. Yun na nakakainis dun eh. Kaya nga sabi ni... Di tipong magtatanong ka, tapos nagsasalita na sa'yo, sinasagot ka na ayaw mo pa rin maniwala. Di ba nakakainis yung ganong kausap? Nagsasabi na ako sa'yo eh. Di ba? Nadinig nga natin eh. Pinapaliwanag na ni Senator Marcoleta pero ayaw niyang maniwala. Di ba dapat nakikinig lang siya? Okay, ganun pala, ganun. Yun, dapat ganun. Parang siya, kasi ganito, ganyan. Ang kulit na itong reporter. Reporter ba to? Announcer o ganyan, tawag dyan, journalist. Bahala sa buhay niya. Senator Marcoleta, bakit nakikipagdebate ka sa akin? Hindi ba dapat nagtatanong ka lang dahil inimbita nyo ako na interview? Yes. Maswerte nga siya dahil isang salita lang na bitawan ni Senator Marcoleta, yun lang. Tsaka hindi lang yun, pinaunlakan din sila. Ako ang nasa katayuan ni Senator Marcoleta on air. Baka mamura ko siya on air. Kung ako magkakaiba kasi ang tao eh. Masyado siya. Dapat kausap na itong reporter na to si Ben Tulpo. Baka on air, binanata ni Ben Tulpo yan. Siyang, I don't know, mayroon akong word, kailang masamang banggitin. Huwag mo na sabihin, General Macanas. Michael Caceres, support the Kurakot Kudos, kaya wala na tiwala
sa mga mainstream media, puro mga puppet ng politiko. Hindi ako nakikinig We sa... are proud. Kayo mga about- katunay, nakikinig pa ba kayo sa... Number one, best Senator Marcoleta. Okay. May mga subscribers ako na nalalaman ko na lang, sabi nila, mas mabuting manood na lang daw sila o makinig sa mga vloggers kaysa mainstream media. Kasi na nga, hindi na maasahan dahil, alam mo na, nakakadismaya kasi. kung ano ang gusto ng Parang maya- hindi naman sa pag-aano sa mga mainstream, no? Kasi parang nangyayari, parang may kinakatigan kayo, ganito. Hindi nyo lahat sinasabi. Di ba? rin ng himpilan o kaya kung may nagbabayad, may mga taong hindi makaiwas sa ganong silaw ng salapi. Yun. So ipagpatuloy po natin suportahan ang ating best Senator Marcoleta. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.